Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito, ka-coffee si Bato eh. Kaya tinatawanan itong si Bato dahil napaka-inconsistent. Double standard ito eh. Kaya inyo nabalitaan, nagkaroon ng hearing ka-coffee at iniimbitahan niya dyan sa Senado itong si Raul Manuel. Sige. Bagamat hindi natin masyadong gusto, hindi talaga natin gusto itong si Raul Manuel dahil kung ano-ano pinagsasasabi dito sa administrasyon, maling-mali dito si De La Rosa. Iniimbitahan niya itong si Raul Manuel ng Kabataan Party List na dumalo dyan sa pagdinig na yan dyan sa Senado. Pero natatandaan niyo pa ba? Nung inimbitahan siya ng House of Representatives sa isa ding investigasyon ng Oplan Tukhang ni Digong, dyan sa HOR yan, hindi siya pumunta. Dahil ang ini-insist niya ay interparliamentary courtesy. Di ba? Natatandaan niyo yan? At sinangkalan niya pa si Chis Escudero na ayaw daw siyang papuntahin dahil may interparliamentary courtesy. Tapos ngayon, nag-iimbita ka ng kapwa mo mambabatas. Itong si Raul Manuel, ano bang klaseng tao yan? Mambabatas pa rin yan sa HOR eh. Noon ayaw mo nga dahil may interparliamentary courtesy. Tapos ngayon, nag-iimbita ka. Pag sila pwede mong ipatawag, pero pag ikaw hindi ka pwedeng ipatawag, ano yun? Double standard yun. Kaya siya pinupulaan dito. Kaya itong kine-question dito si Batoy. Anong nangyayari dito kay Bato? Senador ba talaga ito? Bakit ganyan? Napaka-inconsistent naman yan. Paano niya i-explain yan? Siya ayaw niyang umattend sa HOR. Anong expect mo kay Raul Manuel? Kay Franz Castro na ipatawag mo dyan? Pupunta ba yan? Ikaw nga mismo di ba? Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Sabi ni Confucius. Basahin natin ka-coffee. Hume-headline ito sa Inquirer.net. Senate to invite Kabataan Solon to NPA recruitment probe. Sabi ni Bato de la Rosa, kahit anong topic pa yan na pinag-uusapan, ang issue dito ay yung interparliamentary courtesy na ininsist mo noong pinatawag ka sa HOR. Tapos gusto mo ngayon mag-a-apply sa inyo diyan sa Senado. The Senate panel headed by Senator Ronald De La Rosa will invite Kabataan Party List Representative Raul Manuel to its hearing on the alleged recruitment of students to the New People's Army o itong NPA. De La Rosa announced it during the Committee on Public Order and Dangerous Drugs Tuesday hearing after former rebels Arian Jane Ramos and Kate Traca testified that Manuel allegedly recruited students to be part of the NPA. Sige, let's assume ka-coffee. Sabihin na natin na totoo yan, na may naging papel si Raul Manuel sa recruitment nito mga estudyante na to. Pero ang issue dyan, yung interparliamentary courtesy, na ayaw mong umattend dyan doon. Tapos ngayon, ikaw gusto mong pa-attend din itong mambabatas na ito. Invitation lang naman. Ay, ganyan din nasabi sa'yo noon invitation lang din While we respect interparliamentary courtesy, we also would like to afford him the floor. Kung gusto niyang magsalita dito, harap-harapan dun sa mga dati niyang kasamahan, baka gusto niyang i-defend ang sarili niya. Invitation lang, we are not forcing him. Biruin mo. Yan din ang sinabi ng HOR sa'yo noon Invitation lang din yan I-depensa mo yung sarili mo, pero hindi ka pumunta. Tapos ngayon, gagamitin mo yan laban dito kay Raul Manuel. Hindi natin pinagtatanggol si Raul Manuel dito dahil kaya niya naman sarili niya ipagtanggol. Pero napaka-inconsistent naman ni Bato dito. Ano yan? Di ba? De La Rosa pointed out that despite the interparliamentary courtesy between the Senate and the House of Representatives, he was invited to the House probe into the alleged rights violations during the war on drugs of the Duterte administration. He did not attend. Alam na nga ng inquirer Sinabi na ng inquirer, bakit ikaw noon inimbitahan ka pero hindi ka pumunta. Itong style ni Bato may disclaimer sa una sasabihin niya na bagamat merong interparliamentary courtesy pero pumunta ka dito para ipaliwanag yung sarili mo. Ganyan din ginawa niya sa PNP, may disclaimer din sa hearing dyan sa PNP patungkol dyan sa pag-aresto kay Kibuloy. Sabi niya at pagtanggal ka-coffee ng security kay Inday Sara Duterte. Sabi niya, hindi ko kayo dinidiktahan pero ang akin lang, ibalik ninyo yung security ni ano. Anong ibig sabihin mo doon? Ano gusto mong ipahiwatig? Diba? Talaga, bato. Ito ang ebidensya, hindi siya pwede magkaila dahil nasa pahayagan yan. Yung hindi niya pagpunta dyan sa investigasyon ng HOR. Naka-headline niya sa mga newspapers, Sabi ni Bato, Cheese said, I didn't have to attend House probe on war on drugs. Ginamit pa si Cheese Escudero dyan.
Pero isa lang din naman ang ini-insist nila, interparliamentary courtesy. Sana naalala niya ito. Di ba? Bago siya magbitaw ng salita na imbitahan niya itong si Raul Manuel, sana naalala niya yan. Na ginawa din sa kanya yan at yung reason niya, interparliamentary courtesy. So common sense, yan din ang gagamiting rason nila Raul Manuel para hindi dumalo sa pagdinig na yan. Common sense naman yan. Senator De La Rosa said he would not attend the House of Representatives investigation into the war on drugs under the administration of former President Rodrigo Duterte. De La Rosa said this upon the advice of Senate President Francis Escudero, whose guidance he sought as regards to House inquiry. Sinangkalan pa si Escudero dyan. I sought the advice of the Senate President on what to do. I can face them anytime. Yan na naman siya. Kaya ko silang harapin, anumang oras, sinasabi niya. But still, I have to follow the guidance of the Senate President being a member of the institution, De La Rosa said. Nung panahon na yan, option niya. Kung ayaw ni Chis Escuderong umattend siya dyan, option niya pa rin yan na umattend. Kasi pwede naman siyang mag-decline, pwede siyang pumunta. Pero sabi niya, kaya ko kayong harapin anytime, pero susundin ko si Chis Escudero. Ayaw mo lang din talaga umattend. Which is walang problema. Kasi may interparliamentary courtesy nga eh. Wala tayong problema dyan. Ang nagiging problema lang, yung ginawa sa'yo noon na tinanggihan mo, ginagawa mo rin ngayon sa ibang tao na to. Diba? Inconsistency yan. Double standard naman yan. Pag sa inyo pwede. Pag sa mga kaaway ninyo, hindi nyo kaalyado, kailangan pumunta kayo dito. Hindi pwede kayong hindi magdalo dito sa investigasyon. Double standard yan. Ewan ko na lang kay Bato. Kapag hindi na ito naging senador, pag hindi nanalo to sa 2025 senatorial elections, nako, madalas ang hearing nito sa HOR at sa Senado sa mga investigasyon ng dating administrasyon ni Digong. Mapapadalas ito at hindi siya pwede magtanggi-tanggi na dyan dahil wala na siyang immunity. Pag hindi ito naging senador, yan ang mga batayan natin. Meron pa siyang bagong post. Headline ito lagi si Bato de la Rosa eh. Naka-wiretap daw po yung kanyang cellphone. Wow. Hindi ko maintindihan paano na wiretap yung cellphone ng dating PNP chief. Diba? Dati kang hepe ng PNP, tapos yung cellphone mo mawa-wiretap at magpapabiktima ka dito sa wiretap. Kumbaga basic lang yan eh. Ay nako, hindi na panalo sa talito. Ewan ko lang, o baka pang ano lang to, pang PR lang to. Bato, nasa balita ng AKB Express Bato, nababahala dahil naka-wiretap ang cellphone? Yan, ipatanong. Inamin ni Senator Bato de la Rosa na lubos siyang nababahala dahil ilang buwan na umanong naka-wiretap ang kanyang cellphone. Hindi magpalit ka. Di ba? Senador ka eh. Confidential yung mga bagay-bagay na ini-engage mo dyan eh. At nakapagtataka, ba't ang bilis naman ma-wiretap ng cellphone? Inamin ni Senator De La Rosa na lubos nga siyang nababahala dahil sa ilang buwan na umano niya naka-wiretap ang kanyang cellphone. Nang tanungin naman ng media kung sino ang ulo sa likod ng pag-wiretap sa kanya, sagot ng senador ay hindi niya alam. O baka sisi nyo kay PBBM yan. O sisi nyo na kay First Lady yan. O sisi nyo lahat yan sa administrasyon. Kasi pag may negative sinisisi nyo lagi sa gobyerno. Senator Bato, yan, sisi mo na yan. Pero I know, feel ko na tinatap yung cellphone ko for a couple of months now. Kung sino ang may capability niyan, I just don't know kung sino. But I am pretty sure, sabi ni De La Rosa. Simple lang yan Hindi wag po gamitin yung cellphone na yan. Yung number na yan. Di ba? Kung duda ka. Inihayag ni De La Rosa ang aligasyon sa harap ng Senado sa pagdinig ng Senate Committee on Public Drugs and Public Order on Dangerous Drugs hinggil sa paggamit umano ng kapulisan ng excessive force sa pag-issue ng arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Isa pa yung problematic hearing na yan. Napanood natin yan kahapon, Iba talaga si Bato. May judgment na agad Sa simula pa lang may judgment na agad Favoring talaga dyan sa mga taga Davao at sa Kingdom of Jesus Christ. At hindi sa mga PNP personnel na nag-serve ng warrant of arrest dyan. Yung sabi nga ng PNP, ihatid nyo kasi yan, ibigay nyo kasi yan sa amin si Kibuloy dahil puganti sa batas yan May pananagutan yan sa gobyerno ng Pilipinas, ibigay nyo yan, hindi tapos ang problema natin dyan. Problema, mas kumakampi pa dun sa mga taga Kingdom of Jesus Christ na ginawang shield ang mga bata at mga babae nung aarestuhin na itong si Kibuloy. Sir, hindi lang ikaw nagsisilbi sa mga taga Davao o sa Kingdom of Jesus Christ. Senador ka ng Pilipinas.
Siyempre may panunungkulan ka sa Pilipino, sa bawat Pilipino, sa taong bayan. Pasahod ka ng gobyerno eh. Pasahod ka ng sambayanan. Binoto ka, hindi lang ng mga taga Davao, kundi ng buong Pilipinas. So responsibility niya ang buong Pilipinas, hindi lang ang mga taga Davao. Kailangan siguro ma-refresh yan kay Bato de la Rosa. Kasi kung magtutuloy-tuloy yan, ako, negatibo sa inyo yan, sir. Baka hindi na pumasok yan sa Magic 12 sa 2025 election. Malapit-lapit na. Kaya doble ingat-ingat din dyan. At huwag laging sisi sa administrasyon kung sino man yung nag-wiretap niyan, sino ba may capability niyan, sino bang gustong palabasin niya na may capability niyan, ang gobyerno. Kasalanan na naman ang Marcos admin yan. Yung pag-wiretap na yan. Nako, nakakaloka na ito. Sobra-sobra na. O siya, anong sa inyo dyan? Anong opinion nyo? Anong reaksyon? Lagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Lagay dyan sa ating comment box, no? Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang. Baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan, click lang po ng follow or like dyan sa Facebook. Yan, nandiyan dyan sa taas ata yan eh. Like and follow. Kung nasa YouTube, please click lang po ng subscribe. Yan, nandiyan dyan sa baba po yan. At i-like na rin po itong video na to. At yung notification na, yung bell button, click nyo na lang yan para notified kayo once na may bago tayong upload. Alright, ako magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!